I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Especially the Marcos loyalists and supporters. Mayroon tayong updates video sa inyong lahat. This is good news for everybody. So sabi po dito guys, sa positive labor market lang tayo, okay? Sabi po dito sa PCO, ayan, nanatili ang positibong galaw ng labor market sa bansa ayon sa December 2023 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Wow! Mataas ang naitalang employment rate para sa buwan ng December 2023 na nasa 96.9. Wow! Kumpara sa 95.7 noong December 2022. O bumaba rin sa 3.1% ang unemployment rate mula sa 4.3% nung parehong buwan ng noong 2023. Tingnan ang iba pang detalye. Ayan, baba natin. Magkailan ba? Ang positibo labor market trends in December 2023, labor force participation rate increased to 66.6% from 66.4% in December 2022. Aba, baka naman guys, pagdating ng 2025 at 2026 27 100% na ito ang taas. Wow, di ka na loka. O di ba? At least guys, makikita natin dito yung pulso ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Unti-unting tumataas, no? Kumbaga gumaganda sa under the Marcos administration sa pamumuno ng ating mahal na pangulo. Alam po natin ang kanyang effort, no? Yung kanyang galaw, talaga naman talaga naka-focus talaga siya pagdating sa pamumuno bilang pangulo ng Pilipinas. Talaga naman kitang-kita naman natin 'yan. Only the anti-Marcos ang hindi believe. So magandang balita ito, guys, Sa susunod na na survey siguro, baka nasa 70% na. Di kayo naloka. Sigurado ito mga bes, Tapos dito naman po tayo. Employment rate naman tayo ngayon mga kababayan, increase to 96.9%. Di ba? Taong 2023 po 'yan. Nung nakaraang 2022, ayan, 95.7% in December 2022 po 'yan. Ay talagang tumaas, ibig sabihin dumadami ang nagkakaroon po ng trabaho. Ilang porsyento na lang guys, para magiging 100%. Di ba? Bakit? Dahil po 'yan sa mga state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang bansa na nagkaroon po ng foreign investor dito sa Pilipinas, na ngayon ay gumagana na, local man or international, na gumagana na po ngayon, at yan ay nag-create po ng madaming trabaho. Kaya ito ang resulta sa effort ni Pangulong Marcos Jr. Sa diskarte niya, talagang magaling siya, at buntot-buntot lagi ang kanyang mga economic teams para makipag-usap sa mga famous businessman sa buong mundo. Di ba? Yan lang Sabi ko nga, pag magaling kang mamuno, maraming kaparaanan. Hindi ka umaasa sa ayuda-ayuda. Ito, learn and lesson ito sa mga LGUs or sa mga congressman or mga politician sa local. Di ba? Kung talaga magaling ka na politician, di mo na kailangan ang humingi ng national government budget. Di ba? Gawa ng paraan. Ganun lang kasimple yun. Paano kung walang government budget, saan ka kukuha? Natural, pagganahin mo yung katalinuhan mo din. So yun mga kababayan, congratulations sa ating lahat. At siyempre sa Marcos administration, of course, sa mahal na Pangulo, kanyang effort ba. So yan guys, ito pa. Unemployment rate naman tayo ngayon. Drop to 3.1%. Naku, konti na lang. Para magiging 0% unemployment na ito mga bes, Ano sabi? 3.1% from 4.3% in December 2023.
O ito, nababawasan na. Kunti na lang. Sigurado yan guys, mga baka next year wala na ito. Baka zero na. 'Di ba? Zero unemployment rate. Ang walang trabaho lang yung mga chikiting. Mga edad 16, 17. Pero wag kayo Talagang sadyang kakaiba itong administrasyon na ito. So biro mo yan, antindi 'di ba? Dahil yan sa effort din ni Pangulong Marcos Jr. Isa sa mga kadahilanan kung bakit pinapairal niya yung kanyang galing sa pakikipag-usap sa mga foreign investor, local investor. Dahil po yan, ang target niya din ay magkakaroon po ng trabaho ang mamamayang Pilipino na walang trabaho galing sa pandemya na nangyayari itong mga nakaraang taon pa, 2 years ago. 'Di ba? Ganun lang Kaya nga minsan iniisip natin paano yung hindi si Pangulong Marcos Jr. ang naging pangulo. Ano kaya ang buhay ng Pilipinas ngayon, Kawawa tayo, kulilat ba? Mabuti ay binigay sa atin ni Lord si Pangulong Marcos Jr. Magaling talaga Sobrang galing niya talaga sa pamumuno. Ang hindi lang nakapag-appreciate sa kanyang mga effort guys, yung kanyang ginagawa, yung mga anti-Marcos. Di ba? So dahil dyan, ito pa. So yun, mga beswa, underemployment rate naman tayo ngayon. Drop to 11.9% from 12.6% in December 2022. Di kayo naloka mga bes. Sabi ko sa iyo paganda ng guys, itong ekonomiya ng bansa natin. Talaga naman basta magaling ang Pangulo, asahan mo po 'yan. So yun mga beswa, anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagayan So congratulations sa mamamayang Pilipino. And of course sa bagong administrasyon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. But mayroon po tayong another good news. So yun mga kababayan, mayroon tayong another updates good news para sa inyo lahat. 'Di ba buong Pilipinas may region yan, region 1, region 2. Nako, mayroon tanging isang region na namamayagpag ngayon. Ay siguro magaling talaga namuno yung congressman nila, mayor at saka gobernador. Nako, ito si Mr. Aklan mga kababayan, tumaas ang kanilang GDP. Di good news ito. Parang tinalo yung mga malalaking regions tulad ng Cebu, Davao, at ang Manila. Titingnan natin dito sa isang balita, okay? So ito mga kababayan, pakinggan natin ang good news, another good news, ika nga. Mayroon po ang mga probinsya na talaga namang bumubulusok din yung paglago ng ekonomiya nila. Number 1 ang Aklan. Nako, natatalo pa itong Davao, yung Cebu. Ganda. Dahil dito mga kababayan, pakinggan nyo ito, courtesy po ng PTV4, Wala ditong nakalagay na Davao Basta ang nangunguna dito Aklan. Tumaas ang kanilang GDP. Wow. Or PSA releases its first ever provincial product accounts or PPA results covering 82 provinces and 17 highly urbanized cities or HUCs outside the National Capital Region from November to December 2023. The latest report showed most areas grew, led by Aklan with 22.5% growth, followed by Puerto Princesa, Tacloban, and Lapu-Lapu. Top 10 economies outpaced national gross domestic product or GDP growth of 7.6%. Laguna led in GDP share with 5%, followed by Cavite, Batangas, and Bulacan. PPA implementation expands nationwide except NCR, which begins pilot in 2024 with full institutionalization planned by 2025. Narinig nyo yung mga kababayan? Wow, congratulations sa Aklan, Parang wala yata ang Quezon City, Makati or, baka hindi sila kasali. Probinsya lang kasi ito guys, Well, congratulations sa inyo. Pag yan lumago ang bawat probinsya sa buong Pilipinas at bawat region, lumago ang kanilang GDP. Asahan nyo po mga kababayan, ang bansang ito talagang magiging number 1 sa buong Asia in the coming years. Siyempre, sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr.
So yun mga kababayan, congratulations sa ating lahat. See you again on my next upload videos. Boy, 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 and babos. God bless Philippines.